Ipahayag ang balita na ang Diyos dito'y darating. Maganda sa kanyang banal na pagsilang, tayo sa mundo'y magdiwa. Siya ay may taglay na karunungan, at siya ay makatarungan. Sa tao siya ang kailangan, nasa kanya kaliwanagan. Ipahayag ang balita na ang Diyos dito'y narating. Maganda sa kanyang banal na pagsilang, tayo sa mundo'y magdiwang. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-aniyayang mga makasalanan ay magsisi. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kalugdan mo ang aming mga kahilingan at tulungan mo ang mga nasa kagipitan upang magkaroon ng lakas ng loob na dinamasadlak sa mga lumipas kapag nasa piling ng iyong darating na anak. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Sa araw na iyon, sa lahi ni Jese ay lilitaw ang isang hari. Tulad ng supling mula sa isang tuod, mananahan sa kanya ang espiritu ng poon, bibigyan siya ng katalinuhan at pagkaunawa, ng kaalaman at kapangyarihan, ng karunungan at takot sa Panginoon. Kagalakan niya ang tumalima sa poon, hindi siya hahatol ayon sa nakikita o batay sa narinig sa iba. Bibigyan niya ng katarungan ang mga dukha, ipagtatanggol ang karapatan ng mga kawawa. Ang salita niya ay parang tungkod na ipapalo sa malulupit, ang hatol niya ay kamatayan sa masasama. Katarungan at katapatan ang pairalin niya sa kanyang pamamahala, maninirahan ng asong gubat sa piling ng kordero, matutulog ang leopardo sa tabi ng batang kambing, magsasama ang guya at ang batang leon, at ang mag-aalaga sa kanila ay batang paslit. Ang baka at ang oso'y magkasamang manginginain, ang mga anak nila'y magkakatabing matutulog, kakain ng damo ang leon at naanimoy toro. Maglalaro ang batang pasususuin sa tabi ng lungga ng ahas. Hindi maano ang bata kahit laruin ang ulupong. Walang mananakit o mamiminsala sa nasasaklaw ng banal na bundok, sapagkat kung paanong puno ng tubig ang karagatan, laganap sa buong lupain ang pagkakilala sa Panginoon. Sa araw na iyon,
isisilang ang hari mula sa lahi ni Hese, ang magiging palatandaan para sa mga bansa. Ang mga bayan tutungo sa banal na lungsod upang parangalan siya at magiging maningning ang kanyang luklukan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Turuan mo yung haring humatol ng katuwiran. Sa taglay mong katarungan, O Diyos, siya'y bahaginan. Upang siya'y maging tapat mamahala sa imbayan, pati sa mahihirap, maging tapat siyang tunay. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Yung buhay na matuwid sa kanyang kapanahunan, madama ng bansa niya at umunlad habang buhay. Yung kanyang kaharian ay palawak ng palawak, mula sa ilog Euphrates sa daigdig ay kakalat. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Kanya namang ililigtas ang sinumang tumatawag, lalo yung nalimot ng mga taong mahihirap. Sa ganitong mga tao'y siya'y lubhang nahahabag. Sa kanila tumutulong upang sila ay maligtas. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Nawa yung kanyang ngalan ay huwag nang malimutan, manatiling laging bantog na katulad nitong araw. Nawa siya'y purihin ng lahat ng mga bansa, at sa Diyos silang lahat dumalangin, harinawa pagpalain kaming lahat, tulad niyang pinagpala. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Panginoon ay darating, bibigyan niya ng paningin mga bulag na gagaling. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang oras ding iyon, si Jesus ay napuspos ng galak ng Espiritu Santo at sinabi niya, "Pinasasalamatan kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat inilihim mo sa marurunong at pantas ang mga bagay na ito at inihayag mo sa mga tao ang kaloobay tulad ng bata. Oo, Ama, sapagkat gayon ang ikinalulugod mo. Ibinigay sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakakilala sa anak kundi ang Ama, at walang nakakikilala sa Ama kundi anak, at iyong marapating pagpahayagan ng anak." Humarap si Jesus sa mga alagad at sinabi na di naririnig ng iba, "Mapalad kayo, sapagkat nakita ninyo ang inyong nakikita ngayon. Sinasabi ko sa inyo, maraming propeta at mga hari ang nagnasang makakita ng inyong nakikita, ngunit hindi nila nakita. Hinangad din nilang mapakinggan ang inyong naririnig,
ngunit hindi nila napakinggan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Magandang umaga po sa lahat. Pag-usapan po natin ang Ebanghelyo sa umagang ito. Kung inyong napansin, binanggit ni Jesus ang Espiritu Santo. Siya'y napuspos ng galak ng Espiritu Santo. Ano ba ang galak ng Espiritu Santo? Minsan meron tayong mga salitang synonymous, magkapareho, pero kung ating pag-aaralan, magkaiba ang kahulugan. Halimbawa, happiness and joy. Happiness, parang galak. Joy, parang galak din. Pero ang happiness ay human emotion. Kumbaga, nakadarama ka lamang ng kasiyahan ayon sa sitwasyon ng buhay. Halimbawa, marami kang pera. O di ba ang saya mo? Sino po ang nalulungkot pag maraming pera? Wala ah. Minsan nga ang bukang bibig natin, sana magkapera ako. Ito yung naibibigay ng saya kapag sa isang sitwasyon para tayong nagtatagumpay. Ang kasiyahang ibinibigay ng mga bagay na temporary ay temporary rin ang epekto. Kapag nawalan ka na ng pera, may problema na. Mainit na yung ulo, nag-aaway na, nagrereklamo na sa bahay kasi walang pera. So wala na yung saya. Tingnan ninyo pag malapit na ang Pasko, ang daming taong masasaya. Kasi parang ang lahat may pera. Parang ako na lang ang wala. Huh? Ganun pa man, ang kasiyahan ay hindi natin pwedeng ikumpara sa kagalakan. Dahil ang kagalakan o galak ng Espiritu Santo, ang joy o kagalakan ay bunga ng taong laging inspired sa hiwaga ng Espiritu Santo. Yun bang hindi mababago ang galak na kaniyang nararamdaman whether mayroong temporary happiness o wala? Ito yung tao na spiritually matured. Yun bang hindi na bababago ang kagalakan ng kaniyang connection sa Diyos, ano man ang mangyari sa kaniyang buhay? Makikita natin yan dun sa mga taong malapit sa Diyos. Halimbawa, sa mga naglilingkuran sa dambana. Yung kahit walang pera, kahit walang ibang bagay na nagpapasaya sa'yo, matyaga mong ginagawa, yung sa tingin mong ibinigay ng Diyos na regalo sa'yo. Kaya ikaw ay nagagalak sa iyong paglilingkod kahit na walang laman ang iyong bulsa. Ito yung karakter ng kagalakan. Karakter na hindi mawawala dahil ang tao lamang nakadarama ng kagalakan ay ang binigyan ng Diyos ng kapuspusan ng Espiritu Santo. Kaya nga sinabi niya sa kaniyang mga alagad,
Mapalad kayo dahil nakikita niyo ang hindi nakikita ng iba. Napapakinggan ninyo ang hindi napapakinggan ng iba. Dahil ang nagbubukas lamang ng ating paningin at ng ating pandinig ay ang inspirasyon ng Espiritu Santo. Bakit ito sinabi ni Jesus? Dahil ang mga alagad na kasama niya, ang unang mga saksi sa hiwaga at kapangyarihan, sa biyaya at awa ng Poong Jesus Nazareno. Sila yung eyewitness, sila yung nakaranas. Kaya ganun na lamang ang mga salita ni Kristo na sinabi nilang mapalad kayo. Nagiging mapalad din po tayong lahat kapag ibinukas natin ang ating mga puso sa inspirasyon ng Espiritu Santo. At ang dapat na unang makita sa ating bunga ng Espiritu Santo ay ang kagalakan. Hindi nababago ng sitwasyon ang kagalakang ibinibigay ng Diyos. Kayo po ba ay nagagalak kapag mayroong isang latang sardinas sa inyong tahanan? Magalak kayo. Kasi yung iba, wala. Kayo ba'y nagagalak na kayo ay mayroong manlamang banig na mahihigad? Magalak kayo. Kasi yung iba, wala. Alam nyo kahapon, nagdala ko ng aking laundry dun sa isang laundry shop. Nung ako'y pauwi na, mayroong isang pulubi doon sa may tulay na namamalimos. Ang daming dumadaang tao, pero walang nagbibigay. Alam niyo po yung sabi niya, ang gaganda ng damit niyo, sana ma-hold up kayo. Imagine mo yun? Sinabi ng pulubi. Ibig sabihin, wala siyang walang kagalakan. Ang ipinagdarasal niya ay yung kapamakan ng iba dahil ayaw siyang bigyan. So paano dadaloy ang biyaya ng Diyos kung ang iniisip mo sa kapwa mo ay maging masama? Di po ba? From the very beginning, hindi tayo nagdarasal na mapahamak ang ibang tao. Tayo'y nagdarasal dahil tayo'y puspos ng Espiritu Santo. At ang kapuspusan ng Espiritu Santo ay hindi para magdasal sa kapahamakan ng iba, kung hindi makita sa larawan ng iyong dasal ang pagmamahal ng Diyos sa lahat. Ganun si Kristo. Ganun ang Poong Jesus Nazareno. Hindi nagsisino kung hindi ang lahat na tumatawag sa Kanya at napuspos ng Espiritu ay binibigyan ng pagkakataong magkaroon ng galak sa kaniyang puso. Kung ano man ang meron tayo ngayon, ito dapat ay nagdadala sa kagalakan sa ating buhay. Hindi dapat ito naninisi sa Diyos o sa sinuman.
Kaya palagi ko itong sinasabi sa inyo. Wala pong saysay. Wala pong gamit. Wala pong epekto. Wala pong magic na magsisindi kayo ng kandila na kulay itim para sa inyong kaaway. That's evil. Hindi iyan tama. Hindi iyan galing sa inspirasyon ng Diyos. Dahil kung ikaw ay nasa ilalim ng kaniyang kapangyarihan, ang inspirasyon ng Espiritu ay palaging gumawa ng mabuti at mabuhay ng may kagalakan. Ang tao lang naman na nag-iisip na makaganti sa kapwa ay yung taong walang kapayapaan. Dahil ang susunod na bunga ng Espiritu ay kapayapaan. Pagkatapos ng kagalakan, kapag ikay may kagalakan sa puso mo, ang lahat ay nagkakaroon ng kapayapaan. Huwag niyo nang gawin yun. Instead, ipagdasal ang kabutihan ng iba para sila naman ay makakita ng pagpapatawad at biyaya ng Diyos. After all, nangako naman ng Diyos ay, vengeance is mine. Kung may mga taong nakasakit sa inyo, iisipin nyo na lang, nasa Diyos ang paghihiganti, wala sa atin. May impyerno po. May impyernong naghihintay sa mga taong walang kagalakan. Kaya magalak tayo palagi. Sabi ni Saint Paul, rejoice in the Lord always, and I say it again, rejoice. Tingnan ninyo, pag kayo'y nagagalak araw-araw, magaan ang buhay. Pero pag kayo'y, masyadong masungit, ang bigat ng araw ninyo, lahat ng taong masalubong mo, galit ka. Change your attitude. Change your mindset. Isipin mo na sa araw-araw ng buhay, kung ika'y nagagalak, ang Espiritu ng Diyos ang siyang nakikita sa atin. At kung ikaw naman ay hindi nagagalak at galit ang namamayani sa bawat isa, para siyang kadenang nakatali sa ating buhay at 24/7 nakakadena tayo sa galit sa iba. Choose your battle. Choose your heart. Anong mas mahirap? Ang mabuhay sa kagalakan o ang mabuhay sa sakit at pait ng nakaraan? Choose your heart. Parehong mahirap, pero pumili ka ng mahirap na kasama mo ang Diyos para ikay magtagumpay sa dulo ng ating paglalakbay. Amen. Mag-iingat po kayo ngayong araw. Pagpalain tayo ng poong may kapal. Magsitayo po ang lahat. Darasalin po natin ang Oratio Imperata para sa katapatan, katotohanan at katarungan. Amang makapangyarihan sa lahat, ikaw ang gumabay sa iyong bayan mula sa pagkaalipin.
bilang haliging ulap sa araw at haliging apoy sa gabi. Sa panahong ito ng panlilinlang at katiwalian na bumabalot sa aming bayan, ipamalas mo sa amin ang iyong liwanag na nagtataboy sa lahat ng dilim. Inaamin naming kami rin ay madalas lumalakad sa kadiliman, sa aming pananahimik, pagkikibit-balikat at kawalang pakialam. Hinayaan naming lumaganap ang kasinungalingan at umusbong ang katiwalian. Patawarin mo kami, Panginoon, at linisin mo ang aming mga puso sa kasalanang bumubulag at sumisira, kasalanang umaagaw ng pagkain sa mahihirap at ng pag-asa sa buong bayan. Ipagkaloob mo sa amin ang mga pinunong kawangis ng puso ng iyong anak, mga pastol na handang maglingkod, hindi mga lobong sumisila. Sa kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu, bigyan mo kami ng lakas ng loob na itakwil ang kasinungalingan, ibunyag ang pandaraya, igiit ang katarungan, at ipagtanggol ang katotohanan sa lahat ng aming gawain, pampubliko man o pansarili, upang ang katapatan ay dumaloy sa aming lupain, tulad ng ilog, at ang katuwiran ay rumagasa na parang malakas na agos. O Diyos ng katarungan at habag, gawin mong ubasan ng kabutihan ng aming bayan, hindi laso ng kasakiman, manipulasyon at pagkamakasarili, kundi pagyamanin ng katapatan, malasakit at pag-ibig. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Maria, salamin ng katwiran, Ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz at San Pedro Calungsod, Ipanalangin ninyo kami. Magsiupo po ang lahat. Panginoon, aming handog ang tinapay at alak, anay ng bayak, umang-asa sa pagdating mo. Gayon din aming hinahanda ang aming puso, upang dito'y manahan ka sa pagdating mo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang aming mga panalangin at alay. Sa anumang kakulungan ng aming abang nakayanan, naway ang pag-ibig mo ang magbigay kapupunan sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya'y isinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya ikinahiyang mamuhay ng mahirap upang mapakisamahan niya kaming matapat. Siya'y naging hindi na iba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling. Sa kaniyang lantarang muling pagdating, ang pakikisama niya'y puspusang magniningning, at ang pangako niyang kapanapanabik
ay inaasahan naming lubos na makakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan, magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan ng aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon na aming Papa, at ni Jose na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubili ng nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus, na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama,
pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayad mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainayong lahat. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, itong nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Panginoon, masdan mo ang bayang sa'yo'y naghihintay. Naghihirap, tigib ng sadlak at ang alipin ng kasalanan. O kay tagal ng naghihintay ng iyong bayang sa'yo'y pagdatal. O kay tagal na asang nakaganapan ng iyong kaharian. Panginoon, lingapin mo bayang sa'yo'y umaasa. Iligtas mo kamit marapating sa kaharian isama. Announcement. Inanyayahan po ang mga ministry, organisasyon at samahan ng ating simbahan at lalo na po ang mga deboto ng mahal na poong Jesus Nazareno sa ating Paris-wide Advent Recollection Series Part 1
sa darating na December 2, 2025, Martes, sa ganap na ikapito ng gabi dito po sa ating simbahan na may timang dapat siyang itaas at ako na may bumaba. Ang ating tagapagsalita sa araw na iyon ay si Reverend Father Jonathan Noel Mujica, ang ating parokyal Vicar. Makiisa po tayo. Ang lahat po ay nanyayahan, lalo na ang mga may sakit o may karamdaman sa ating healing mass and service sa darating na December 4, 2025, Huwebes sa ganap na ika-6 ng gabi. Makiisa po tayo. Mga kadiboto, mabibili pa rin po sa ating parish office ang Nazareno Images, Nazareno Medallion at ang Nazareno Novena Prayer Booklet in English or Tagalog. Available na po ang official na kalendaryo para sa taong 2026 ng ating parokya. Sa mga nagnanais bumili, mari kayong magtungo sa ating parish office. Ito po ay nakakalaga ng 50 pesos. Pagkatapos ng misa, babasbasan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabangan sa iyong banal na salo-salo, ay turuan mong kumilala sa layunin ng iyong mga nilikhang bagay na dapat naming gamitin upang kami ay sumapit sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Yumuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan at dalangin, lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtan nawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming malwalhating Panginoon, magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mo kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,
dinaranggal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.